O ano anya Mr. Maravillas yung masasabi mo sa paglaya ni dating Senador Laila de Lima? Naka-post baga niya ng bail. E anong magagawa po natin? Mahina yung kaso na isinampa po ng strong leader. Di ba? Kaya ngayon po, nagpipiesta yung mga dilawan. Malamang sa malamang, bumalik sa politika po si dating Senador Laila de Lima. Kakapitalin niya itong nangyari sa kanya para mag-political comeback. Di ano niya yung implication yan sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala man po. Kasi po, ang nagdesisyon nito, hindi man po yung ating Pangulo. Baka ituro na naman po ng mga dilawan. Dilawang DDS pala. Dalawa yang dilawan na anti-Marcos. Tapos dilawang DDS na anti-Marcos na rin po. Isisi yung paglabas mga kababayan ni de Lima kasi naka-bail. Hindi man po parte ng judiciary yung ating Pangulong Bongbong. Wala diyang kinalaman ang ating Pangulo. Tama po? Ang nangyayari ngayon, pagpapatunay na parang napolitika nga. Masyadong napolitika yung war on drugs. Yan tuloy mga kababayan yung nangyari ngayon. So yung kaso ni de Lima, ang resulta mga kababayan, backfire po sa credibility ng mga Duterte. Siyempre, damay nito si Inday. Si Inday na naman niya, Mr. Maravilla. Siyempre po, hindi maiwasang madamay si Inday. Tatay niya yung nagpakulong kay de Lima po. So, ang latay nito kay Inday. O, di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis at spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po matatagpuan sa 3rd floor ng Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyo mga inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak. Jelon Maravillas, contact number niya po 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So, ito po yung mga balita ngayon. Lahat ng newspapers, ito po yung laman. Freedom, Judge Siner Hito, presiding judge ng Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 206, has allowed former Senator Laila de Lima to post bail. Ayan po, mga kababayan, si Laila. Iconic po yung gesture ni ni Senator Laila. Tuwang-tuwa po yung mga dilawan. Papresko na agad si Senator Risa Ontiveros. Luksa ngayon yung mga DDS, si Maudigs, kasi lumalabas na talagang pinolitikan niya si Laila sa kanyang war on drugs. Kasi number one critic niya mga kababayan itong dating senadora.
Ngayon, kanya-kanyang reaksyon mga kababayan, yung mga kaalyado ni Dilima. Ay da pa, sabi ng Liberal Party President na si Ed Silagman, although anya justice delayed is justice denied, justice finally secured is still justice redeemed. Yung decision anya to grant bail is a step toward justice and freedom for Laila and a harsh indictment of those who falsely accused her of wrongdoing and cost her years of unimaginable suffering in solitary confinement and the indescribable anguish of the malevolently accused. Madaling sabi, sampal ito, mga kababayan, sa dating Pangulong Digong. Sabi naman po ni Logs, ni dating Vice President Leni Robredo pala, pinatunayan muli ngayon na walang basihan ang mga paratang laban kay Senator Laila. Ang lahat ng paninira at panggigipit na naranasan niya sa loob ng halos 7 taon ay bunga ng kanyang pangangahas na tumindig para sa tama para sa ating mga kababayan. Masaya ako na sa wakas ay namayani ang hustisya at makapiling na natin ng malaya si Senator Laila. Tagumpay ito hindi lang para sa kanila kundi para sa ating bayan. Sabi nga natin, ikakapital ito ng mga dilawan. Malamang ito yung patakbuhin na leading candidate nila for 2028 presidential elections. Diba? Ganon yung style ng mga dilawan po. Naghahanap sila ng leader po. Kasi si Logs, mahirapan Hindi pa nakakabangon si Logs sa pagiging tinula. Si Laila niya, di ba, talunan din? Talunan din po ng kumandidato for senator. Hindi man magkakampanya kasi nasa kulungan nga po. Sabi naman po ni Kix, the granting of the petition for bail is long overdue. It affirms what we have been saying right from the very beginning, that the charges are without any basis whatsoever in our fabrications. Gawa-gawa man lang anya. Mula pa nung umpisa, nakita na natin na gawa-gawa lang at pawang kasinungalingan ang mga paratang laban kay Senator Laila upang patahimikin siya ng nakaraang administrasyon. Ngayon, yung mga kakampi ni dating Pangulong Digong, sina Senator Bato, tapos si Attorney Harimao, Attorney Ari Roque, nagpalabas na rin mga kababayan ng kanilang mga statements. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, when you say na mahina na yung case na, yun kaya na-dismiss. Bakit hindi na-dismiss sa panahon ni President Duterte? Sabi ni Bato. So ano ang ibig sabihin ninyo po? May kinalaman yung administrasyon ngayon ni President Bongbong Marcos? Parang ganun yung pinapaiwatig po ninyo? Sabi dyan, Senator Bato de la Rosa and former presidential spokesperson Harry Roque disagree with a Muntinlupa City Regional Trial Court's decision to allow former Senator Laila de Lima to post bail. Bakit anya sila grinant ng bail? May kulay ba ito ng politika? You see? Mga kababayan, may masamang paiwatig po si Bato. Bakit anya noon panahon ni President Duterte, hindi ninyo grinant yan? Ngayon, iba ang presidente, grinant ninyo? So, nag-insinuate mga kababayan si Senator Bato na may koneksyon sa politika na ngayon ang presidente yung ating Pangulong Bongbong Marcos nakakuha ng koneksyon itong kampo ni Laila de Lima kaya grinant yung bill para sa kanya. Huwag kami Bato. Sabi naman po ni Harry Roque, dapat sana maparusahan yung mga nagbago ng kanilang testimonya. O di file ninyo ng kaso
yung mga testigo ninyo na nagsipagbaliktaran, di ba? Habulin ninyo ngayon. Ngayon, yung Palasyo Malacanang mga kababayan, nagpaabot na rin po ng reaksyon dito sa pahintulot mga kababayan ng husgado na makapagpiyansa ni Dilima. Sabi dyan mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na yung acquittal niya, bakit acquittal ito? Baka nalito si Bersamin. Ay, Executive Secretary, hindi pa ba po acquittal ito? Baka yung nasa isipon ninyo, yung mga nauna, kasi ito yung panguli na kaso. Inalaw pa lang po ng korte na mag-post ng bail. Hindi pa man na-acquit. But anyway, ito yung sinabi rito, mga kababayan ni Bersamin, dating Chief Justice si Bersamin, nalito lang siguro. Di ba? Alam na alam niya yung batas, mga kababayan, at takbo ng judiciary. Pero basahin ko pa rin yung sinabi niya. Lucas Bersamin said, Dilima's acquittal proved that the justice system niya was working. Sabi naman po ni Justice Secretary Boyeng Rimulya, it just shows niya the independence of the judiciary. We are independent of each other and we are free to decide as we deem fit. It just shows that there is a democracy. So ito po yung patunay na yung ating judicial system po, buhay na buhay. It is working. Hindi totoo yung sinasabi ng mga dilawan na patay na ang hustisya. Di ba? Pag Marcos, mga kababayan ang nakaupo, patay ang hustisya. Lalo pag hindi pabor sa kanila yung mga desisyon ng husgado. Ito po yung patunay na buhay ang hustisya. At sabi ni Justice Secretary Boyeng Rimulya, patunay ito ng independence ng judiciary. Kaya malabo po yung mga insinuation ni Senator Bato na baka na politika. Kasi ang sabi nung panahon niya ni President Digong, hindi ninyo grinant. Tapos ngayon, grinant ninyo dahil iba na yung presidente. Masama yung tabas ng dila po ni Senator Bato. Pinalalabas niya, gumamit ng koneksyon sa Marcos administration, yung kampo ni Delilah. Di ba? So, malamang sa malamang mga kababayan, si Dilima, finally makalabas na siya kasi ito po yung last remaining drug case. Yung mga nauna, na-dismiss na po. Ngayon, nanghinga ng statement po si Dilima sa kanyang press con. Sabi na lang niya, patawarin na niya siya ng Diyos. And God bless him. He knows what he did. Yun ang statement niya, mga kababayan, patama kay dating Pangulong Digong. Ito anya na nangyari ngayon, isang vindication sa akin. Sabi niya, and I will further work for a complete vindication because hindi pa tapos ang kaso na to. I want the people to know about the truth about my innocence. I want the people to know how it happened. I want the people to know who are behind it. I never lost faith niya. I always been confident about the merits of my case. Ngayon, alam naman natin kung sino yung nagpakulong kay Dilima. So lahat ito na mga statement niya, patungkol ito mga kababayan kay dating Pangulong Digong. And malamang mga kababayan sa malamang, baka bultahan po ng kaso yung dating Pangulo nitong mga kaalyado po ni Dilima at mismong ng dating senadora. Sabi po ni dating Senate President Frank Drilon, dapat na niya maparusahan kung sino man ang gumawa nitong kaso. Bakit sinasabi ninyo kung sino man yung gumawa? Di ba? Napakalinaw yung dating Pangulo yung gumawa ng asunto po sa pamamagitan ng kanyang dating Justice Secretary na si
Vitaliano Aguirre. So sabi niya, sa akin po dapat maparusahan kung sino man ang gumawa nitong kaso na talagang lahat po kasinungalingan at mayroong testigo noon na nagsabi na pinilit lang siya ni dating Secretary of Justice Vitaliano Aguirre na magtestigo laban kay Laila at nag-recant po siya. Ito po ay pagkakamali na punishable under the revised penal code for subornation of perjury. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinilit mo o hinimok mo ang isang testigo na magsinungaling para po masampahan ng kaso ang isang tao, yan po ay may pananagutan kayo at punishable at punishment ay 10 taong pagkakakulong. So, sabi po yan mga kababayan ni Franca Drilon. Kaya abangan natin kung sa susunod na mga araw, magsasampa po sila ng asunto laban sa dating Pangulo at dati niyang mga opisyal. Lalo na po yung mga nagsabuatan para ipakulong mga kababayan si De Lima. So yun po yung aabangan natin mga kababayan sa susunod na mga araw. So tulad mga kababayan ng sinasabi natin on the part ng Marcos administration, yung mga critics, hindi ninyo pwede pong ituro yung administrasyong Bongbong. Kasi po, hiwalay man po yung desisyon ng husgado. Walang kinalaman dyan. May separation of powers. And we have our independence ng judiciary. Kung baka, sabi nga natin, kung may masamang epekto ito, hindi po kay Pangulong Bongbong, kundi sa mga Duterte po. Kasi sila yung mga actors dito. Di ba? Wala man diyang kinalaman yung administrasyong Bongbong Marcos. Tama po? Ayan man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.